Yes, sir! Kahit pa ulit-ulit, pasubukan tibagin sa pangarap pa rin. Ako nakatingin, di mayayanig. Mas nasakit na salita pa ang wikain nyo. They keep on talking, I keep on winning. Hindi makikinig, kahit pa they keep on trying. Empire, I'm on Spotify. I trust nobody, that could be an enemy. Nasa paligid-ligid lang, mga taong nahihibang muna. Salon TikTok tayo. Kasi wala akong bakit. Tabi. Wait nga lang, may litsok ako. Song name is by G22. Wala akong pake. Hanggang salita lang yan sila. Hindi ako magpapadala, hindi magpapahila pababa. Tiwala, itataga sa tala. Sa sarili ka kaya Okay na ba sila? pagdalas na negatibo, balikan nila akala. Wala akong pake. Tabi. Ito na ba si Sarah G? Ang ganda kayo ng hair ko ngayon. Yan, ganun natin dito sa gilid. Pahinga ka muna. Sumanda ka sa'kin, ikaw lang ang alagaan. Pwede bang sumama? Doon tayo tutungo. Ano comment nyo? Wait lang, ano? Ano ba yan, AJ? Gulong-gulo na isip ka. Parang kagabi lang magkayakap ka. Kung ikaw mahal ako. Tama sa bed. Yan, so since 1K na tayo, let's start na ang ating Dagok for tonight episode dahil na-miss nyo ako, alam ko naman yun. Thank you so much pala sa mga nag-watch today sa ating first episode ng ating Nyogok Time Anniversary Special with, of course, my guest, Mimiya. Available na siya. Wow! Available na siya. So, naka-up na siya sa ating Notify Satellite and, of course, meron na rin sa YT yun. So, YT and Notify Satellite. Wala nang short hair lang ako. Gusto ko lang. Bakit ba? Bawal ba? Alam niyan, dami yung mga correction tape. Kala mo talaga hindi nagkakamali sa exam. So, let's... Woo! To be perfect. Anyway, DJ, can you go back to 140? Thank you so much, G22. Ayan, dahil malapit na rin concert nila, July 2026, no? So, let's support my mga naka. Ano yun? Prime Salon tayo. Prime TikTok tayo. Favorite ko yun ngayon eh. Salon Prime. Anyway, simulan na natin agad ang ating first story for tonight. Bilisan na natin kasi maaga-aga ako mag-out. Excuse na naman. Maaga-maaga kasi ako mag-out eh. Siyempre. Ganun talaga kapag medyo kailangan ng rest, kailangan ng let the love begin, diba? Hindi naman pwedeng kayo na lang iintindihin ko. Paano naman yung boso ko kung mababaliwala lang, diba? Ang lamig. Anyway, simulan na natin ang ating... Basta pumasok, te. Itong, ayun, mariposa. So, let's move... Ano mariposa? Anyway, let's move na agad sa ating first story for tonight. And this category is... Alam nyo ba guys, yung mga story natin tonight, mahaba talaga siya. It's a very Saturday talaga, the movie. So, maganda talaga mag-watch sila ng movie kapag Sabado. Kaya nga haba nito.
This category is komedya, is a lush SKL, is lush bagansya. At ang kanyang titulo dito is Lawaistra sa Giledede. Ang kanyang titulo is Alam ko na yan, gawain ko din yan eh. So, so anong gagawin? Let's read it! Wait lang kasi Lawaistra ko sa Giledede. Ito na. Ang sabi niya dito, hello sa'yo, Mima Sophie, aka Mima Gift Craver na pala repost sa mga matatandang nagbebenta. Ano? Ng mga paninda sa TikTok satellite na kumakarepost sa ikala mo bumibili talaga siya dun eh. Eme lang ma. Maniniwala na sana ako sa kanila na ikaw ang content creator na naman, Sen. Pero ilang beses ko na itong na-revise at wala lang sa'yo ang bumangastra nyo ang sobrang balat ng ngiti pirot ko. Maikli lang tong story ko ma, hindi na rin ako nagpalagay ng katagang demo mo nga ma dahil alam ko namang hindi mo yan gagawin ma. Isa akong keke and this story happened noong around January 2. Long story short, kapag naglilinis yung ate ko ng bahay ma, alam na namin ang kasunod niyan. Ibig sabihin, pupunta yung bowa niya rito sa bahay. At agad siyang maliligostra niyan ma. Nyeche, early maligo pero yung usod may natitira pang lupastra ma. Parang clay sa tigas kapag dinukot mo sa... Alam nyo, pag naglagay kayo ng open and close parenthesis, medyo kontian nyo lang. O haba naman te, parang 2 sentences na to ah. So let's move on. Ayun, correction na naman. Sabi niya pa dito, so ito na nga ma, nandun na yung bawaret ng ate ko. Okay, andun na. Okay, nandun na siya, no? So, nakiklean na yung ate niya. Okay, so kumatok. Andun yung owa. So let's move on. Ang sabi niya pa dito, nga lang, ano ba yun? Ma! Andun na yung bawarit ng ate ko sa bahay at kumakain na sila sa lamesa. After na nagpaalam si Muji sa amin na may asikasuhin lang daw siya. Eh di ako, ate ko at yung bawa niya na lang ang natira sa bahay ma. Hindi counted si Bantatay. At... Bakit mo pa rin excluded? So let's move on. At ito na nga ang first twister agad ma. DJ Mod. Ano may nagsabi? Anong MLM? Ano may nagsabi ng ano? WLW? Mamayate! Ano ba yun? Willing to wait? Dami kong ads. Anyway, mag-read na nga ako. Let's move on. Ang sabi niya pa dito, ito na nga ang first twister ma. DJ Mod. Ang eksena kasi ng kwarto namin, 2 kwarto siya, pero yung naghahati lang doon is yung plywood. So makikita yung anino sa kabilang kwarto kapag maliwanag, kaya gabi ako nagnyonyo colstra ma para hindi mabagan siya. Emi lang. Kasi sinama pa yun, te. Ano ba yan? So, let's move on. So, yun na nga, ma, the time, nandun siya sa kabilang side. Ako isang nasa other side, ma. Noong unang Mima, nag-ala-arman salon at nangingilita sila sa lakas ng tawanan nila, ma. At habang tumatagal, ma, ay nawawala yung tawanan nila. Bago pa man mawala ang boses nila, ma, ay huling binanggit ng ate ko ng salon, yokulin ko yun. Ba't kasi in-invite? Ano ba yun? So, istrata to ha, yung ate niya at saka yung owa ng ate. So, let's move on. Sabi niya pa dito, at parang pagulong niyang sabi yun ma ni ate. So, akala ko nagbibiroan lang sila ma, pero laking gulat ko nung may nakita akong malaking anino na nakatayo at tumatango-tango ma na parang hamilaw ma. Yuko yan! Kaya naman tinanong ko yung ate ko kung ano yung nakatayo. Pero ang sabi niya ma, wala, remote lang to, naglilipat ako ng Netflix. Bakit kasi remote? Kasi nag-Netflix and chill. Or...
Nag-ano sila, Sinimoto. Ano ba? Cinema? Sa Signal ba yun? Ay, unique na. Jeepney TV, no? Jeepney TV and chill. So, let's move on. Ang sabi niya pa dito, maniniwala na sana ako, pero naalala ko na wala pala kaming TV, ma. Nagsimula na ako maghinala, kaya naman sumilip ako doon sa maliit na butas ng plywood, ma. At laking gulat ko na nakita ko si ate na nakaluhod strap. At ino-orpap niya ang owa niya. Kinakagat pa nga niyang sobrang balat na akala mo ay chicken skin ni Mang Juan. Baka naman tinry yung texture. Try mo yung pangil. Yeche! So that's move. Ba't kasi bakit minunguyan niya? Ayun, chewing gum. Ayun, chewing gum. So, let's move on. Ang sabi niya pa dito, favorite niya kasi yan, Pag nabuntes, iiyak kasi binabaswang. Habang pinapanood ko sila, bigla ako may naalala. Ganito din kasi yung binili ni Pugina CD at sa Quiapo Ret, Yung sabi ni Pugina, puro music daw yung laman, pero nung pinakinggan ko, puro moan and back lang ng Merlat ang naririnig ko, At ito na nga ang second twist of third. DJ Mad. Tamang-tama pa rin ako sa El Gama Penumbra. Anong story ba yun? Yun nasa yung anino ng Ngiti Pyro, El Gama Penumbra. Ayun, PGT. So, let's move on. Ang sabi naman dito is, naisip ko na tingnan ko nga kung may taga-video na sila. Hati ang kamay sa plywood. Tingnan. Kasi ka diba sa plywood siya. Tingnan ko nga kung may naka-video na sila. Kaya naman dali-dali ako naglakad dun, papunta sa kwarto rin nila at inayos ang ring light at ketay para may pang proof of purchase ako sa'yo, Pero Emmy lang, Naglakad ako papunta kwarto nila, pero parang nagulat sila, kaya natulak ng ate ko yung bowa niya. Tapos parang nauntog pa to sa bakal, Narinig ko pa nga yung tunog ng garter galing sa bripanga ng bowalet niya, Nag-ala red carpet striker ako pagpasok ko, And yes, nagtulog-tulugan sila, Kaya naman inilapa ko ang sarili ko sa gitna, at nilip-tulelap yung bowa niya. So, let's move on. Ano ba yan? Ano ba? Lang, sana pa silang hilik-hilik nun, kunwari. Pero ang totoo, ang asim na ng kwarto sa pawis nila, naiintindihan ko naman sila, kasi kahit siguro ako ay maas ng M&M's Lipasil kapag nahuli niya ang ninanyarurot, Bago ko lumabas, ay sumigaw ako ng, hindi ka na makakaulit dito. Natatawa na lang ako nun, kasi kung gumagalaw lang yung Santo Niño sa harapan nila, baka gulatin sila nun. Feeling ko naman ay na-achieve nila ang nalinya dahil nangamoy Sondrox. So, ba't kasi na-send? Ano yun? Anong top notes? Ano yung bass notes? Middle notes? And top notes? The Amber nandito So, let's move on. Ang sabi niya pa dito, dumating din agad sila Muji noon. At nag-shaggy Marisha na lang sila na akala mo nagka-amnesia sila, Kaya naman para maalala nila ang ginawa nila, ay nilip-tulera po yung bowa ng ate ko sa harap niya at ni Muji. At sunod ko naman nilip-tulera. Ayoko na, wait. Anong hirap naman ito. Yun na nga, Ano nilip-tulera yung bowa? Nilip-tulera ko yung bowa ni ate sa harap ni Muji at ni ate. At last twister, humawak na kayo sa mga beti nyo dahil ito na. DJ Mod. Kalkal. Yung bowa ng ate ko ay bowa ko na ngayon.
At 2 years na kami, ma. Yun na, Mima, basa ng kilikili ko dahil alam ko pinahabaan ko pa to, ay dededmahin mo na lang tong story ko. Walang proof of purchase, ma, magasang tuko ako sa gilid nang may maisid lang sa'yo, ma. Pa-reply, ma, if readed na at saang satellite. Hindi naging kami, ma, eme lang yun ulit. Ba't naman kasi magko-cosplay as tuko? Okay, read na natin. So yeah, thank you so much for sending your story. Anyway, huy, kapag naman baka, I think, in-overreact niya lang yung mga situation. Pero, feeling ko sleep pa siya sa gilid ng sa kabilang kwarto ret. Eme-eme lang yan. Once daw. Cosplay as toko. So, anong hatol natin sa kanya? Ayusin nyo naman, kung nakaka-laugh naman yung pagkaka-deliver niya, syempre, bibigyan natin ng magandang hatol, di ba? Punas muna ng laway strum. Salu is do. Okay, saludo. Saludo daw. Sabi ng mga sabi ng mga mokong. Ano ba yung mokong? Sabi ng mga mokong dito. Ma, willing to wait naman. Okay, sige. Willing to wait tayo. WLW, willing to wait. Wait lang, ha? Hoy, gawin niyo naman 100,000 views yung YouTube ko. Grabe, gamot mo. Ulit-ulitin nyo na lang. Tiisin nyo. O-mute nyo, ganun. Okay, ano ba? Hatol is kaliwat kanan. Ge, pagpatuloy. Magantay ka, te. Bakit kasi ako may melody kasi? Ba't ako may melody nyo, te, no? Pati sa mga messages. Wait, asa na ba yung bell ko? Nawawala yung bell ko. Ayun, missing. Women love, alam ko, te. Ito naman ko alam. Wait lang, ito na. Mag-ano na ako. DJ mo, ulitin mo nga yung ulitin mo please. Yung saludo, yes. Ganda pa naman ang outfit ko tonight. Up. Grabe yung vanity, oh. Vanity. Apa, sir? So, thank you so much, DJ Mo. Ayun, next ni Jensen. Thank you so much, DJ Mo. DJ Mo, can you go back to 140? But a crampy. DJ Mo, can you go back, please? Kasi pagod na ako, please. Nanginan naman gano'n. Ano ba yan? Hindi na si-save yung music ko. Nakakainis. So, yeah. Thank you so much for sending your story. Anyway, let's go back to our... Ayun, pure gold. So, let's... Ano ba yan? Okay. So, yeah, ang ating next story category is... skip ads mo. This category is SKL is a lush. Where's my mic? Komedya is a lush. SKL is a lush of BL. At ang kanyang titulo dito is Kamuti ka nga yung baby ko. Kamuti ka nga yung baby ko. So, anong gagawin? Let's read it. Okay, nando yung music. Ito na, te. Parang same-same lang naman. Sabi niya dito, ang bagal ng likes, ma. Oo nga, no. Ito na naman tayo. Hindi na naman papansinin yung aking likes. Like, diba? Kasi, hirap niyan eh. Ayun. Ayun, summer. Ba't kasi nagkalo-halo agad? LT nyo ni Mimia. Yes, manood kayo please, YT and Notify Satellite.
Ano sabi nyo? Anong wait na. Lakas naman ng sounds man. Hindi ko alam. Ganyan naman yung sounds ko before. Totoo ba? Malakas ba? Kala mo batas. Anyway, ganun talaga yung sounds ko nun, no? Okay, anyway, let's move on up. Ayan, tama yung ginagawa. Siyempre, parang umaktive naman ako, no? So, let's move on. Ito na nga, sabi niya dito, Hi, Mima Sophie na maburap na may sobrang balat sa Nikki Pairot. Akin na yan gawin kong keychain. Ayun, to recycle this. Nakipag-agawan, te. Akin to, te. Hindi sa akin yan. Sabi lalagay yan sa, garapon. Sa garapon? Sabi lalagay yung te. Gusto ko siyang isabit sa bag. Sa tote bag. Sa tote bag. So, let's move on. Sabi niya pa dito, at sa mga e-gators kung palawan sa ang hatol, kala mo sila nang susunod kay Lilith Matias sa paglilitis ng story. At hello sa mga mabuburap na e-gators na MLM, mamaya lang mamaya. Mamaya lang. Kasi yung WLW is willing to wait. Ito naman MLM is mamaya lang mamaya. Lagi may waiting, no? At may lang Okay, so ito na, March 2, 2026 to nangyari, Baka kasi basahin mo pa to ng July 20, 2040. Wala nang dagok time nun, te. Ilang taon na ako noon? 80 years old? Kamusta naman, te? 80 na ba? Hindi pa ng mga 70. Nagdadagok time pa ako, no? So, let's move on. So, let's move on na. Ito na. Psst. Kayo maingay, guys. Kayo maingay, guys. Ito na. So, let's move on. Ang sabi niya, mamaya lang mamaya. So, let's move on. Ang sabi niya pa dito, okay na. Ang sabi niya pa dito is, abay, nagmumukmuk talaga ako neto. May diin sa mukmok. So, ito na nga napalawak ako neto sa house, mga 5:10 ng morning. Nakasakay na ako sa jeep, Napauhug ako sa jeep na naramdaman ko kasi kumatibigla yung Betty ko sa may bandang wewet, Napasigaw na lang ako ng ang kati ng Betty ko, sabay tapik sa katabi para ikapakamot. Ba't kasi ipapakamot? Ang kati ng Betty ko, huy. So let's move on. Ano ba yan? Lang walang ganon. So ito na nga, bibigyan ko na kayo ng twist after Digiman. Whistle na lang ako kunwari at tingin sa malayo at umagan na ba? May paunat ng kamay konti, Dapat nagkiketay ka kunwari. Ganyan, Demo mo nga, Ayoko nga, vanity pa ako dito, eh. So, yeah. Sabi niya pa dito, ayun, morning breath baho. Nyik-nyak. Nyik-nyak talaga tayo. Nang ma-achieve ko na... Totoo daw, guys. May proof of purchase siya. Nakagot yung marlat mo. So, let's move on. Ang sabi niya, ito na ang kanyang twister, walang proof of purchase ang story na to dahil nakarating din ako sa school, Once ang story na to dahil walang katotohanan na nangati talaga ang Betty ko sa bandang wewet. Bagra ba? Kaya sa mga nagsasabing once to, totoo naman. Kayo na ang panalo sa larangan ng tagalitis ng story to release the white cast. At want ko sana ang hatol dito ay ayos-ayos. So, wow, talaga nag-demand pa. Bawal ko si Wansa dito, Tama na kayo, prituhin ko yung sobrang balat nyo at gawing sahog sa nyopaw. Bye! May paki sa screen. Salon, TikTok tayo. So, yeah, ayun. No, medyo okay na sana, Kaya lang, dapat itinuloy mo pa rin.
pinilit mong hindi gawing wansa yan, no? Siguro matatanggap pa namin kung kinuha mo siya sa tiktik, kinuha mo siya sa Bulgar, or kinuha... Di ba ganun yung mga headline doon? Nyart niya bang hindi sa jumutot na amoy cherry doon sa tiktik ata yung sa Bulgar, tapos... Bulgar, tapos saan pa ba? Kay Papa Dudut, no? Kung ganat mo, I think, kaya rin sana nakakakomedya yon. So anyway, ayun yung newspaper, Abante. Panahon pa ng kopong-kopong yun eh. Ayaw mo na, Tim. So thank you so much sa pagbibigay ng halo-halo sa akin ngayong gabi. Okay, once ang kanyang story. So, i-read natin niya. Read it at once ka. Ayan. Yan yung reply ko ha. Send. So, ang hatol natin sa kanya is once daw. Kasi, sayang. Andun na sana yung rurok eh. Rurok na. Nag-fall ka, no? So, for me, ituloy nyo na kung once naman talaga. Kaya naman yan ilaban eh. Kumuha ka sa Pinterest ng proof. Kumuha ka sa Pinterest ng proof of purchase, sa stock images, diba? Yun lang. Pero ayaw namin ng wansa dito. Anyway, pero dahil may hatol na wansa, ibibigay natin ang kanyang hatol na wansa. DJ Mod, let's go. May nag-comment oh. Sabi niya dito, sana marimiret. Hi po sa mga naghahanap po like MLM, Mobile Legends ma. Mobile Legends ma. Sa mga naghahanap ng MLM, WLW, sana makahanap kayo dito. Kasi ginagawa nyung dating site to eh. Hindi naman to ganun! Sana iba hindi yung pakikitungo na yan. Kasi hindi ako nag-live dito para magmahalan kayo. Ayun acting. Ayun pamas. Thank you so much. Ayun, wala na. Hindi ko, once a day yung ginawa ko, no? DJ Mod, can you go back to 140 na nga? Nagigigil ako eh, no? Ganyan, no? Parang gagawin ko talaga. Uy, nanonood ba kayo ng The Beauty? Favorite ko yung The Beauty ngayon sa Disney Channel. I really, really love the series. Because, wala. So, let's move. Thank you so much for sending your story. Anyway, kung totoo man yung pagkamot ng Betty, siguro wag masyadong maraming tao, di ba? Kasi puta ka sa CR, gano'n, para magkamot ka. Hindi yung in public. Kasi medyo, baka iba yung, diba, alam mo na, bastosa. O Dota o LOL man yan yung mangyari, diba? Till what time si Sophie? Hanggang 11 lang. Yes, si Bella Hadid. Mobile Legends ma. Ba't yung ba ako ini-invite ng Mobile Legends, te? So, let's move on na nga. Ayun, komedya. Let's move on now with our third story. And this category is... okay. DJ Mod, can you give me some... third jerker? Thank you so much. This category is third jerker as a lush... BL. Is a lush strata. Is a lush. Para may knitting knowledge ito eh. And this titulo, at ang kanyang titulo ay Love Scam with Muji. Oh my God, Love Scam with Muji. So, anong gagawin? Let's read it! Loves, kala mo naman ang lilinis ng mga newsod. Kung i-deep fry ko kaya yung mga extra balat nyo at ilako sa kalsada na may... Bakit naman tininday sobrang balat?
Bueno, ba't naman tininda kasi, te? So, let's move on. I've been a follower since Panghi days mo, ma. And yes, so proud to see you grow as a CEO ng isang palugi ng makeup brand pero nilalaban pa rin ng patas. Sumuko ka na, ma. Napapaligiran ka na namin. Ato na nga, ma. Eko ka dito, ma, ala Carla Nistrada. Nag-start lahat ng last October 2025 and I met this guy while nagla-live siya sa TikTok. Super epic siya, ma. Estrata, moreno, and kompleto yung kanyang abs. Binilang pa talaga. Ayun, count. So let's move on. To make it short, yes, we chatted. Ay nakapag-decide na mag-met-met, ma. And yes, ma, may nangyari sa amin sa unang met-met pa lang namin. Nakipag-building rapport agad ako at narurot dahil nagmana ako sa iyo, ma. Ayun. To blame pa talaga. Ako na naman dito. May kasalanan, no? Wala naman akong ginagawang masama. Ang ginagawa ko lang, magpatawa. Hindi mo na ako ginagawang masama. Ang ginagawa ko lang is magpatawa. So, let's move on. Kasalanan mo po talaga. Blame na naman kayo, te. Ito na, psht. Sabi niya pa dito, ma, ngiti pilot na kasi yun. Magiging bato pa ba? Ma, na-check niya lahat na nasa cravings list ko pero lang sa height kasi mas matangkad pa ako sa kanya. Naging kami, umabot kami sa point na pinakilala niya ako sa family is love niya sa anak niya dahil single dad siya. Sa puji at buji niya, including sa mga syupatid at mga pamangkin niya. As in, fantasy come true for a keking pinatulan ng strata na hindi kinahiya or hindi hinide and seek sa ilalim ng buwan. Ngunit, ma, ito na nga ang first at the west of earth, the Jamaic. January, ma, may profile sa Blue App na multiple times na nag-a-add sa akin. Nag-introduction number na akala mo si Nyalma Moreno sa pag-dance na siya daw ang borsawa ni BF. Ha? Okay. Yes, ma. Hindi pa pala uod ang wifey niya, ma. Nag-role-playing sila na isa siya sa mga bunakes ng ate ni BF. Ha? The twister, guys! The twister! Okay, so, ano daw? Ito! Okay, ulitin ko, ha. May profile sa Blue App na multiple times na nag-a-add sa akin. Ina-add siya. Yung chinek niya, nakita niya yung may lahat. Tapos, na siya daw, parang sinabi ata, na siya daw ang busawa ni BF. Yes, ma. Hindi pa pala Teggy yung wifey nung BF ko. Nag-role, di ba single dad nga siya, ang sabi niya. Nag-role-playing sila or nag-cosplay siya na isa sa mga bunaks ng ate ng BF ko. Napamangkin siya ni BF. Hinide and seek nila ang buong family is love, ang merlet na yon. Sobrang napa-nose crunch ako, ma, dahil napamahal na silang lahat sa akin. Lalo na ang muji niya na may sakit at yung anak niya. Hindi naman sa panunumbat ang keke mong nakshi, pero ma, every time pupunta ako doon, may pasalubong ako lagi. At para yun sa buong family. May pag-grocery pa minsan kapag nakakaluwag-luwag ako at sponsor sa gatas ng bonaks niya. Nasa laylayan sila ng lipunan kaya naman ang keking busilak ang loob na para mang sagip kapamilya ang eksena ko, ma.
Pinatawad ko siya dahil mahal ko na siya at naniwala ako na ako talaga ang mahal niya. Dahil pinakilala pa nga ako sa family is love niya. And dahil ayaw ko mapalayo sa kanya, ang bunakis niya dahil ayaw ko mapalayo sa kanya, ang bunakis niya dahil nag-threat ang wifey na ilalayo na ang bagets. Okay. Kinausap ko siya noon, kung need ko mag-let go, I will, para mabuo nila yung wifey niya, ang maayos na pamilya nila. Nakiusap siya na wag ko daw siyang iwanan kahit anong mangyari at hindi niya na mahal ang Merl at Ma. Na nagsasama lang sila para sa bata, pero doon pala ako nagkamali. At ito na ang second twist after. DJ Mod. Kalkal. A few days after na Bagansya Moments Love na hindi na daw si BF ang kachat ko, kundi ang busawa niya. At ang busawa talaga ang nakikinabang sa pera. Nag-send ng proof of purchase ang sisteraka niya na busawa niya ang nagre-reply habang tulog pa si BF. Lumala ang eksena man, naging stage play na siya. Binagaan siya din ng sisteraka niya na ang dami naming mga keke na minumodus nilang magbusawa. Gets do. Pwede na nga kami gumawa ng GC sa dami namin. Winarningan ko lahat ng mga names na nag-capture ko sa proof of purchase. Care of sisteraka niya dahil lahat sila nasa TikTok din nila na bingwe. Last twister, lahat na pala ng keke na bibiktima nila pinakilala niya at pinapakausap sa muji ng may sakit para mag-awa-awaan at para mag-get agad ang loob ng victim. Ayun. Hindi namang business no? Yung panloloko Ma! Sa lahat ng keking biktima nila, ako lang yung nakarating sa bahay at pinakilala personally. Lahat over the phone lang. Over sa Ocean Ice pero hindi ko na pinalam sa kanya na no-slave ko na ang modus nila. Unti-unti I decided to be cold like Elsa. Hindi ko na siya nakausap na personal dahil binula ko na lahat ng contact at social sa akin at yung buong family is love niya nagme-message pa rin humihingi ng sagip kapamilya relief goods. Hindi ko na rin nire-replyan. Ngayon trumata lang inabot ko sa loob ng 3 months na relasyon namin. I feel like I am responsible na expose yung gawain nila magbusawa at muji para sa mga keking pwede mabiktima pa nila in the future. At siyang proof of purchase ko for your eyes only. Pick dalawa namin ni X at yung pick nilang magbusawa. Hindi ako naka-blush on at natulad yung pagka-red ng pisngi ko. Huwag mo akong i-judge dahil ang wifey pa rin naman ang pinili niya in the end. Hanggang dito lang dahil basa ng kilikili ko. Sa mga ko-igers, mag-ingat nga pala kayo sa mga pala live na OMS dyan. Ayoko na may makaranas pa ng naranasan ko. Love you and more power to you. Reply ka pag nabasa mo, please, if sa YT or sa TikTok channel. It's so sad, no? Kaya mangloko ng tao, diba? Ay, tama. Nakita ko sa comment section na tawagan na si Lilet. Si Miss Lilet. Miss Lilet. Okay, DJ Mod, can you dial naman, please? Yes. Tawagan na natin kasi hindi na natin papatagalin. Kailangan pahuli na natin yun. Kasi sinira nila yung puso yung buso. Money, the effort, the love. Please, tawagan mo na. Yes, ano yan? 87299 Jollibee. Okay, go. Okay, tama. Ang ganda ng line doon. Yan. Maganda yung register niyan. Okay. Yahoo! Hi, Madam Lilet. Yes, nanonood po kayo. Yes po. Opo, biktima po dito is, yes po, Bunax, Igaters po siya. Anong branch? Siguro sa na lang pong branch, hindi ko, saan ba pwede natin siya bitag or sa karelasyon? Karelasyon! Or wish ko lang, pwede naman. Okay, karelasyon na lang po.
Yes, karelasyon branch sa GMA. Yes. Doon po namin ipa-file yung case na to. Kasi, ano po eh. Karelasyon. Yes po, kasi may matindi po talagang ano. Yes. Pang-i-scam po eh. Kailan po i-release yung show sa karelasyon? Okay. December 2028. Okay, sige po. Ay, hi Direk! Si Direk pala to. Okay, shoot na po, no? Sino po gagawa ng eksena? Sige. Karelasyon. Sige po, yun ito naman si Direk. Hindi ako gagawa Direk. Hindi ako magre-reenactment doon. Okay, bye, thanks. Ito ang beat, sabay-sabay. Ito ang beat, walang sablay. Yan. So, yeah, yun nga, final na namin sa karelasyon branch. So, sana talaga maidirect na at mabigay na yung manuscript, no? Para talagang masumbong na natin yan at makikiki na natin, no? Anyway, in a serious note. Anong serious note? Pero it's so sad ha, na, ano mo yun, ginamit nila yung ganong paraan para manloko, di ba? Alam niyo, mahirap pa naman yung manakit ng tao because of love. Diba? Yung trust na binigay mo. Parang magkakaroon ka na ng traumata, matatakot ka na magbigay pa ng trust sa susunod. Diba? Yung ganun. Ay, pero anyway, mag-ingat din kayo ha. Make sure ikilalanin niyo muna yung tao. Diba? Bago kayo umaction at magtiwala. Dapat, I don't trust you. Ganun muna. Ay. Ganyan yan sila eh. Anyway, kinikiki ko na at sinumbong naman na natin siya. Baka umiyak siya ngayon. Kunwari walang nakita ang nag-send. Ano ba? Sino nag-send? Hindi ko alam. Anong hatol natin sa kanya? Ayos-ayos? Ayos-ayos. Okay. DJ Mod, let's give the hatol ayos-ayos. Ano? Masaya na kayo ng bursawa mo. Iniskam niyo ako, diba? Ayos. Galing. Sinaktan niyo ako. Niloko niyo ako. Nagbulag-bulagan ako, diba? Ano? Nyachi kayo ginawa nung meeting up tong live. Kaya nga, ba't kasi ginagawa? Ayoko na nga mag-live dito. So let's move on. Gawin ng bunganga. Let's move on. Thank you so much, DJ. But let's go back to 140. Uy, gawin yung 100k views yung YT ko Damot nito eh. Minsan lang yun bago ako maging uod. Makatikim man na ng 100k views. Ikaw dapat yung umakting sa karelasyon, ma'am. Mali mo naman, mando ba? MLM. Okay, meron ako dito, MLM. MLM. Strata pala to. Ubog ba? Okay, mayroon naman akong horror dito isa. So, ang ating next category is horror, is a lush, kulaba, is a lush, taho-taho!
At ang kanyang tito na dito is kulba time. So, anong gagawin? Let's read it! Sabi niya dito, Dear Mima Sophie, Daddy Willer, at sa lahat ng Igiters worldwide, and to whom it may concern. Few weeks pa lang akong Igiters Mima, pero naubos ko na lahat ng episode mo sa Notify Satellite. Paki-adjust na lang yung vocabs, please. Pinapahappy mo talaga ako kahit di ko hilig ang horror, hindi ko naman magawang maskip kasi na-enjoy talaga ako sa mga kagagahanstra mo. So, ayun na nga, ilang araw na ako nag-aabang ng upload mo sa Notify Satellite at tinry kita abangan sa TikTok pero lagi namang best in absenteeism ka ma. Moving on. I'm writing this around 3 a.m. at nag-upload ka na kagabi sa YouTube, YT Satellite, pero na ako palang inumpisahan kasi after ko mag-work from home, yes, I do the cooking, yes, I do the cleaning, and then nag-shower ako. Para sa pauwi kong BOA, habang hinihintay siya, pinapakinggan ko ang first story. At ito na nga, ang Twister. Ano ba nangyari? DJ Mod? Talagang dinamay na naman ako, no? Woo! To blame na naman, te. Sabi niya dito, Naka-shaggy ang ring light, ma. May naka-open lang ako ng lamp at candida for the vibes. Alam mo yon para sa mood for La Nina later at ako ay nag-skincare. Ang binabasa mong story about sa Igiters na into witchcraft at nag-open ng portal ng Mumu via a mirror. Ang ginawa ko habang nakikinig, nakaharap ako sa bolamin, ma. Grabe yung kulaba ko, Mima, habang nakikinig, pero pinipilit ko ang sarili kong kumalma. Tamang moisturize sa harap ng salamin, pero kumakabog na yung puso ko. At ito na nga ang pangalawang Twister. DJ Mod. Ma. Nakaboksak pa yung monitor na ginagamit ko for work from home pero wala nang connected sa device. So dapat shaggy na lang siya. Habang tinatalata mo yung horror happening sa first story, biglang nag-blink once yung screen ko, ma. Nice. So, sabi niya ba dito, ma? Nag-on siya for a second, napatigil ako. Parang tumigil yung heart ko, ma, at pinilit kong pakalmahin siya at tinuloy ang ginagawa sa mirror. Pero ayun, umulit pa twice. Nag-on, nag-off, nag-on, nag-off, nag-on, nag-off. Napaupo mi sa bed sa takot, ma. At ang magiling kong bantatay bilang tumahod sa pintuan ng apartment na naiwan kong bukas para sa bawa ko. Ang ganap is nasa kwarto ako pero wala sa line of vision ko yung door ng apartment. Yung bantatay ko lang ang nakakita ko from my position at nakaharang at meron siyang tinatahulan doon. At ang pinilit kong tumayo at sumilip sa pinto to prove myself wrong na baka yung pusa namin or isa sa mga kamag-anak kong kapitbahay namin ay biglang sumilip. Uy, nakakatakot! Kasi binasa ko din yun, medyo tumaas yung yung epidermis, yung buko sa epidermis. Man, or kala ko naman si Owa na kahit alam ko malayo pa siya. Paglabas ko ng kwarto, Mima, walang tao doon. And yung bantatay ko ay tumatahol pa din. So ayun, eto, nakapost na ang dagok time habang tinatype ko to. Nakashaggy na ang lamp at kandila at nakabukas na yung maliliwanag na ilaw. Mamaya ko na lang itutuloy yung podcast mo pagdating ni Bowa. Sana maging libido story na lang to. Ayun, tama na kayo na ganyang kili-kili ko. Love you, Sophie. You are an icon. Sana sa Notify mo basahin. Sayang naman yung Notify Premium Family Plan. Fully paid 1 terabyte ko. Charot. Di ko naabutan ng TikTok kung anong meron man na mas madalas wala naman. Just, I love you. Love, Chuchay. Read it.
Uy, oo, nakakatakot yung nakabukas siya ng portal. I think that's early lang yun yung mga episode 50 plus at ako nabasa yun. Medyo mahaba-haba din siya. So anyway, kaya kapag pag sa mga horror talaga, I think kailangan maglagay ng trigger warning, no? Kasi iba yung tama ng mga horror. Hoy, ako din natatakot din ako sa mga story na nare-readed ko. Kung malapit na naman ang gabi ng igit, yan na naman. Woo! Yung pinaka, ayaw ko na category. So, anyway, thank you so much for sending your story. So, yeah, mag-pray kayo para yung, lubayan tayo ng barang katay, babalik ka sa tayo, barang katay, diba? So, yeah. Ang masasagot ko lang dyan is, hawak sa sentido. Wala akong laban dyan. Wala akong laban dyan. Ano ako si Cristala? Alayo pa. Alayo pa, buwan pa ng wika. Oo, nate. Malapit na kayo. Salon takutan tayo. Anyway, thank you so much for sending your story. So, yeah. Ayan po na kayo horror, te. Ayan po din naman 1M na, te. Wala tayong hatol dito kasi horror yan, te. Alam, makalabanin ko yan, DJ man, can you go back to 140, please? Please! Thank you so much. So, yeah, let's move on with our next story. And this category is... This category is... Okay, let's read this one. This category is komedya, /SKL/kulaba, /dilubyo. At ang kanyang titulo dito ay review kasi. Review kasi. So, anong gagawin? Let's read it. Sabi niya dito, hay mga igiters na akala mo talaga ang buburapi ka ng mga sobrang balat. Hoy, ang kokroho. Wait lang. Hoy, ang kokroho. Mag-megaphone ka dito, ma. Hoy, ang kokroho! And kay Mima Sophie na bala ka dyan. So let's move on. Wait lang pala muna, ma, bago mag-move on. Please, by Sabrina Carpenter, mag-announce ka naman ng maaga kung i-schedule mo ang live sa Dagok Time bago kita ipa-KKK. Mauna ka pang makulong kaysa kay Senador. Alam mo lang, ma. So, yeah, this history happened last year na sa loob ng New Fashion Room. Oo, ma. Nasa nyimbahan ng Keki kasi nga ito ay regular na pag-confess. Yung kasi ang teacher sa akin ng mga people around me, ma. Hindi ako sure sa hormones mo, ma, kung Katolik ka ba, ganyan. Pero for the context lang, ha, i-walk through kita sa process ng confession. Basta, ma, pagpasok mo doon, isplok mo lang yung mga sins mo na para bang ikaw si Nicki Minaj. Nicki Minaj. And nagsasorry with Cotillion. So, yun na nga ginawa ko, ma, tumabi ako doon at inamin ko na yung mga kasalanan ko. Like, nakikinig ako ng Nyogok Time. Lang, ma. So, ginawa niya pa kasalanan talaga. Grabe naman kayo sa Nyogok Time. So, let's move on. Grabe ba? Sabi niya pa dito, lang, ma. So, usually, ma, after ng confession mo, i-check up ka lang ni Father and mag-a-advise in everything na siya. Sasabihin niya sa iyo yung mga prayers na kailangan mong i-pray para sa forgiveness ng sin mo. Ma, usually kasi pag nasabi mo yung prayer na need mo ay aalis na si Father, pero dahil bago si Father sa church namin ay hindi siya umalis, ma, at inintay niyang i-recite ko ang prayers. At ito na, ma, ang Tawez Other DJ Mod. Ma, hindi ko kabisado yung prayer na sinabi ni Father. Kaya lang malakas loob ko mag-confession ay dahil may picturaka ako ng prayer na ito sa phone ko, ma. At dahil nga inaantay ako ni Father, dali kong inopen yung phone ko. At may hindi ko ba alam bakit hindi ko makita ang copy ng dasal na yon. At nakita ni Father na struggling na ako, ay napatingin na lang ako sa kanya at napasabi ng, hawak sa epidermis. At sinabi na lang ni Father ang repeat after me.
Paglabas ko ng confession nung ay hiyang-hiya ako, patuloy ako sa pag-pray at pagkatapos ko mag-pray ay nakinig ako ng mga story na yehey mo ma. Ako na naman! So let's move on. At yun lang Mima Sophie update lang. Kabisado ko na yung prayer na yun. I know it by heart na dahil sa dagok na yun. If curious ka Mima Sophie, act of contrition yung name ng prayer. Tama na kayo mga igaters, sisingets na ko. Mapalipin na if you did not, kung saang satellite mo, na-read. Ako na naman ito, dinadamay talaga dito eh, no? Host lang ako dito ah. Anyway, thank you so much for sending your story. Yes! Nakapag-confess, ang tawag ko, ano ba yun? Kumpil ba yun? Kapag ko ba yun? Hindi nakapag-confess na rin ako, pero I think sa school namin siya ginawa. Bata pa ako nun eh, parang mga grade 6, gano'n. Si school. Anyway, ngayon hindi na. Nagdadasal na lang ako, te. Nagdadasal sa bahay. Dota ulol. Panay vocabs daw. Hoy, kailangan naman rin natin mag-pray, syempre. Inviting ourselves for thankfully and loving us, diba? To guiding us, mga ganon. Ano ba? Ano bang MLN? Mamaya lang, mamaya. Okay. Feel free. Prime compil Prime. Okay, thank you so much for sending your story. So, yeah. Ayan, syempre huwag natin kalimutan mag-thank you, no, sa ating mahal. Diba? Na Lord. So, anyway, let's move on. Ayun, ang hirap naman mag-adjust neto. Woo! Woo! Lilit Matiaso. Daming utos. Ano ba? Hindi naman ako nag-uutos ha. Anyway, let's move on. DJ Mod, can you go back to 140? Uy, nag-read ako ng mga comments ko kasi syempre nagme-melody kayo, pag di nare-read din yung comment nyo. Di naman namamansin yun eh. Lahat na ginawa ko na, te. Daming ohms, di namamansin. Pero ng retainer, wait lang. Oh, ayun na. Sorry mo din yan na kasi mag-food trip ako sa Fusion Alley. Ba't kasi hiniraman ka, ti? Nakangati ako sa hair. Kasi ang tagal na itong di naliligo. Tagal na itong di nalinis eh. Anyway, let's go back to our next category. And this, I think this is the last story for today. And medyo mahaba siya. Siguro, Strata to, strata. So this category is, oh my God, first time ko maka-read na to. Basahin na natin to kasi wala pa akong story for March dahil naka-anniversary special tayo. So, puputunin ko na lang kasi medyo mahaba talaga siya. Like, the movie, ganon, na ipapalabas sa MMFF. So this category is, I think ito na yung music natin kasi marami siyang category. Strata is a lush, a slight, a libido, a slash dilubyo, is a lush, cheating nolicy. At ang letter sender natin is a Merla. Ang kanyang titulo dito is ang lata, ang lata ng sardinas ng magpipinsan. May cheating policy. So anong gagawin? Let's read it! Let's see that. Sabi niya dito, medyo mahaba siya. Pero kung kayang tapusin, baka kaya naman. Sabi niya, hello Mima Sophia, nag-isang sayo na tuwing magla-live, magbabasa lang ng comment kapag natabunan na ang comment ko. Nakailang copy and paste na ako sa comment ko, hindi pa rin nababasa. Hindi ko alam kung nag-eme-eme ka lang si Mima sa comment o selective lang siya sa mga babasahin niya. Eto na, te. Wait lang kasi, te. Ikaw ba lang magsenda ng 10,000 per day? 10,000 letter, di ba? Let's move on. At sa mga igitas dyan na panay Wansa at Nardi, hindi naman talaga nakikinig sa story kasi panay comment sa live kakahanap ng
MLM, mamaya lang mamaya, at Willing to Wait. Ginawang grindora ang live ni Mima Sophie. This story is true, Mima. Kayo na bahala kung maniwala kayo o hindi. Hindi naman ako si Kristala para pilitin kayo. Yes, ma, Merlat ako, ma. And this happened year back 2017. Kakapasok ko lang sa isang organization. Hindi ko na babanggitin ng organization, Mima. Baka may kapo-egaters pa akong makarinig dito at mabagansya pa ako. Note, I am not proud about my past, ha? So, ito na nga. Okay. Bagong pasok pa lang ako sa org, so fresh pa ako, Mima. Medyo shy pa sa mga ka-work, very dalagang Pilipina. Sa org namin may iba't ibang offices, and in that offices may mga boss. Karamihan sa mga boss, Mima, ay married na. May edad na rin, around 30s o 40s, hanggang sa may boss ako nakilala na taga-ibang office. Itago natin siya sa pangalang Armani. Maburapi ka siya, Mima. Masyongkad, galante. At ma, 33 na siya dun, ma. 11 years ang age gap namin, 22 ako neto, ma. Pero married na siya, Mima. Kilala siya, Mima, bilang laro oms, okay. Hindi ko alam kung pwedeng, playborette, okay, playborette. Nagjijowa pa rin kahit may busawa na siya. Nasa malayo kasi yung bursawa niya, ma, kaya malakas loob niya na magkabetstra. At ito na nga ang first, the West, DJ Mike? Kaka. Mima, nahulog ako sa kanya. Hindi ko sinasadya, he was so nice to me at siya din. He fell in love with me. Mima, pilit naman naming itago ang relasyon namin pero nahalata na rin kami ng mga katrabaho namin. Taga-ibang office kasi siya pero dun siya lagi sa office namin at lagi ako kinakausap. Malamang naamoy na namang katrabaho namin ang malansa naming relasyon. Ayun, smells fishy. Mima, patago kami nakikita, nagnonyotel hanggang sa lumakas loob namin at inuuwi niya na ako sa apartment niya. Patago pa rin akong pumapasok doon, Mima. Pasok ng gabi, labas ng madaling araw. Ganun ang routine namin, Mima, halos gabi-gabi. At ito na ang next, the West Other, the Jamag. Mima, napansin ni Armani na... Ito pala. Mima, isang araw pumunta siya sa office namin. May kasamang isang OMS. Maburapi ka siya, Mima, malaanghel ang pesang. Pinakilala niya sa amin to na pinsan niya. Bago lipat sa org namin at boss sa kabilang office, itago natin sa pangalang Eros. Dahil isang org lang kami at di na rin maiwasan na maging close kami sa isa't isa, si Armani, Eros, ako, at ang mga katrabaho ko, hindi lang si Armani ang laging bumibisita sa office namin, kundi si Eros na rin. Ako naman na in love kay Armani noon ay wapakels kay Eros hanggang sa katagalan napansin kong may something si Eros sa akin. Lagi niya ako pinipicturean nag-sleep sila sa office, Mima, at sinasend sa GC namin. Attach ko screenshot, Mima. Oo, may GC kami ng mga katrabaho ko at kasama si Armani at Eros doon. Ganun na kami ka-close, Mima, at ito na ang next, the Weather. Ano kayo nangyari? So let's move on. Sabi niya pa dito, Mima, napansin ni Armani na ang mga galawan ni Eros sa akin. Knowing na hindi kami mag-OWA, public, ni Armani, may dinidiskartehan ako ni Eros. Mima, ang ganda ko. Ha 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 ha. Oh, I envy you. Walang kaalam-alam si Eros na kami ni Armani. Tinetext niya ako lagi, Mima. Lagi niya ako binibigyan ng pasalubong, Mima, tuwing mag-out of town si Eros. Pero hindi to alam ni Armani, Mima. Lagi ako tinatanong ni Armani kung nag-uusap daw ba kami ni Eros. Ang nasagot ko lang ay wala. Yes, I lied, Mima. Tinago ko sa kanya na nag-uusap kami sa text ni Eros at tinatanggap ko ang mga gifts niya. Mima, knowing na may bursawa si Armani, napaisip ako na ba't di na lang kaya mag-cheatery din ako kay Armani? Tulad ng pag-cheat niya sa bursawa niya. KKK. I know, Mima. Hanggang sa dumating yung time na need umuwi ni Armani sa asawa niya, syempre ako, Mima, nakaramdam din ako ng kirot at pagtatampo. Judge me na, Mima.
kabetstra lang ako noon pero nasasaktan din ako. Asa naramdaman kong selos ay may nagawa ako, Mima. At ito na ang next at the Wizarder. Dejamade. Grabe. Mima, nakalimutan kong sabihin na magkasama si Armani at Eros sa isang apartment. Double deck yung higaan nila, Mima, at sa babang higaan ni Armani at sa taas naman kay Eros. Simula nung dumating si Eros, madalang na lang ako makapunta sa apartment nila. After namin magpakitang gila sa isa't isa, ay naglinis kami ng higaan niya, Mima. May mga nabunot na nyulbol, nalagas na buhoka, nahulog na hairpin, at mga natanggal na sobrang balat. Bakit natanggal? At may mga natanggal na sobrang balat ni Armani pinulot namin para walang evidence na makita si Eros pag uwi niya na may merlat na dinala si Armani. Nilinis namin ang kwarto at Mima at pinalitan ng beddings niya. And after Mima, umuwi na si Armani sa kanila at 1 week siyang mawawala, Mima. Nang makauwi na si Armani, Mima, I felt lonely talaga. Kasi no communication kami. Not until one night, Mima, fast forward, I just found myself texting Eros. Pilit kong i-divert ang isipan ko sa kanya kasi tuwing naiisip ko si Armani na kasama borsawan niya, ay nasasaktan na kuma. Hanggang sa in the middle of the night, I just found myself waiting for Eros at napagkasunduan naming magkita. Mima, first time namin magsasama, na dalawa lang kami. Sa apartment nila ni Armani kami pupunta. Hindi ko na alam yung naisip ko at pumayag ako makipagkita sa kanya at sinundo niya ako using the car of Armani. Armani! Yes, Mima, iniwan ni Armani ang car niya kay Eros. Mima, malakas ang ulan nung gabi na yon. Nabasa ang mga paa ko, Mima, at natalsikan ng mga putik. At dumating na kami sa apartment niya. Pagpasok namin, agad niya akong pinopo sa bed, Mima. Sa bed mismo ni Armani. Hindi niya binanggit na bed ni Armani yon, pero dun niya ako pinaupo. Alangan naman sa taas ng double deck niya ako paupo, diba? Nyik-nyak. Kumuha naman agad ako ng tissue at medyo si Eros kinuha niya yung dalawa kong paa at pinunasan ito ng tissue. Ayun, Cinderella pa. Ayun, Cinderella. So let's move on. Ma'am. Pagkatapos ay sinuotan ako ng medyas para di daw ako lamigin. Di mo ba? Sabi niya pa dito, ma'am. Di alam ni Eros na pinicturean ko siya. Natouch kasi ako sa ginawa niya, Mima, at ito na ang next at twister. Ay, matatapos na pala. Medyo mahaba-haba pa konti. Ma, tinabihan ako ni Eros. At usap-usap, ganun. Mima, alam kong walang alam si Eros about sa amin yung Armani. Sure din ako na wala pang nakakapagkwento sa mga chismosa sa kanya about sa napapansin nila sa amin yung Armani. Mima, sa tagal namin nag-usap, nakaramdam ako ng antok. Sinabi ko sa kanya na mag-sleepasil na kami at nagtanong ako kung saan kami mag-sleepasil at sinabi niya na sa inaupuan na namin kami mag-sleepasil. Mima, din niya pa rin sinabi sa akin na kay Armani itong higaan. So, cover na lang ako at nakahiga na. Oh my God! Grabe! Hoy, Merla to Ay, may proof of purchase siya. Like, totoong sinusuotan siya ng medyas nga at pinupunasan ng tissue. Oh my God! Okay, tapusin na natin. Medyo malapit naman na. Hindi ko kasi alam kung ano hiwalay na ba. Let's see, diba? Mali mo naman, natauhan siya. Sabi niya pa dito, okay. So, yan, sabi niya pa, sa cover na lang ako nakahiga na humiga na rin siya, Mima, at magkatabi kami. Magkadikit hanggang sa nakaramdam na kami ng pagtaas ng temperatura, Mima, at hindi ko na malayan na naglilip-tulalap na kami. Hanggang sa naglakbay ang mga bortawan namin at nilakbay ang mga haplos sa taas hanggang sa ibaba ng bortawan, Mima. Hanggang sa makarating na nga kami sa La Niña. Ma, parang lata ng sardinas, spicy flavor ang kanyang ngiti pairot, ma. Habang mahabang nilalamastra ko, ay hindi ko may iwasang i-compare kay Armani ang size ng lata nila Eros. Mima, medyo lamang si Armani sa haba at basta while naglilip-talap kami ni Eros ay hindi niya alam na nagkakonduct na ako ng grading and comparison between him and Armani. Hanggang sa may nangyari na nga sa amin, ma. Century 2 na doon.
Ano kay Armani Century Tuna? Or, ano tawag doon? Ano yung isa? Yung ano, yung gusto kong isda yun eh. Yung isda siya. Yung ano, yung color white. Hokkaido. Favorite ko yun eh. I want that. I want to eat that. I want to eat that right now. So let's move on. Ang sabi niya pa dito, yes, Hokkaido, favorite ko yun. Makere. Saba. Ang galing. So let's move. Malamong. Ito yun eh. So let's move on. Ang sabi niya pa dito, mas lamang pa rin si Armani sa Buratica. Pero hindi ko naman pinagsiyan yung nangyari sa amin ni Eros para sa namin na-achieve ang niya, so it's fine. At mas gentle si Eros sa Nyarurot compare kay Armani. Si Armani sobrang wild at halos mabali ng spinal cord ko sa kanya, kakatry ng iba't ibang musician, while si Eros very gentle lang. Mima after namin, maka 3 round, alam mo talaga, 3 minutes dance. Ano ba, sumba ba yan? Tibay ba? Makrandi! So let's move on. Ang sabi niya pa dito, nakaslipasil na kami. And fast forward with British accent na ulit. Ang nangyari sa amin ni Eros, Mima. At mas naging close kami hanggang sinatapos na ang 1 week, ma. Pabalik na si Armani, sinabi ko kay Eros na wag na muna babanggitin sa pinsan niya ang nangyari sa amin. Mima, inaya ako ni Eros, sasamahan siya sa pagsundo kay Armani sa airport at nagdadalawang isip ako, Mima, kasi baka mahalata ni Armani yun. Buti na lang matalino to si Eros, sinabing napapasama siya sa akin dahil di niya pakabisado ang daan papuntang airport kasi bago pa lang siya dito. Mima, nagpaalam ako kay Armani if papayag ba siya na isama ko ni Eros sa pagsundo sa kanya. At Mima first, ayaw niya kasi kami lang daw dalawa ang magkakasama sa Busakyan. Pinilit ko siya, Mima, sabi ko gusto ko na siya makita at miss ko na siya. Which is true naman, Mima, pero mas nangingibabaw yung thrill, Mima, na makakasama ko si Eros, Mima, at Armani sa isang sasakyan. Oh my God! So let's... wait! Okay, grabe! Ang haba lang. Sobrang the movie lang, pero... Okay, anyway... Okay. Okay, continue na natin. Tuloy na natin. Medyo, let's see. Hindi ko kasi na-scanning medyo sa dulo. So, ito na. Sabi niya pa dito, ma'am. Inaya ako ni Eros sa samahan sa pagsundo. Ito na pala, yes, sa pagsundo. Asan ako? Ano naman, parehas ko silang ka-text, Mima, at wala silang kaalam-alam na pinagsasabay ko sila. Ha. Napapayag namin si Armani, Mima. Mima, 4 p.m. lalapag si Armani, pero pagdesisyon namin ni Eros na 2 p.m. pa lang ay pupunta na kami sa airport at paalam namin kay Armani ay 3 p.m. na kami pupunta sa airport. Mima, 30 minutes lang ang travel distance ng place namin sa airport at 2:30 p.m. pa lang nasa airport na kami. Naghanap kami ng vacant space sa airport at doon nag-park, Mima. Ano pa ba sa tingin yung ginawa namin? Yes, nag-car funret, Mima, kami. Ni Eros. At ito na ang twist other. Mima, bawat kisire ay nasa sa Kuyang Burger at yung Shinga, tingastra ni Eros. Ang usapan ay make-out lang ba kasi majuli pero narurot na ang nangyari, ma. Mima, habang nangyarot kami ay nakalimutan namin na nasa public place pala kami hanggang sa bilang may kumatok na malakas sa bintana ng sasakyan. Kinatok kami ng guard, ma. Kasi bawal pala doon mag-park. Alam ni Kuya Guard ang ginagawa namin at nag-check mali siya na lang kaming 3 pareho. Mapala kami naging anemic ni Eros sa kulaba dahil akala namin si Armani na baka bagan siya sa amin.
Hindi na namin na-achieve ang La Nina Mima dahil namin chinek ang phone namin after namin makalipat ng parking. Mima, nakasilent yung phone namin pareho at wala kaming kamalay-malay na nakalapag na pala si Armani Ma. Ang dami na palang missed calls and text ni Armani at galit na galit. Hindi namin napansin ang oras na 20 minutes ago na pala siyang nakalapag. Dahil kami nag-ayos at lumipat agad sa backseat at pinuntahan agad namin si Armani at pagkakita namin, nakakunot noon nito. Galit! As in Mima, parang alam niyang may ginawa kami. Agad naman kami nag-explain na traffic kami at di namin napansin ang calls and text niya kasi para sa kasilent yung phone namin. Mima, ramdam ko yung nangihinala na siya pero wala siyang magagawa. Wala siyang ebidensya. Siya nga galing sa bursawan niya, di ba? It's a tie. After ng Mima, hinatid nila ako sa bahay at naantay ko makauwi na sila sa apartment nila. Mima, todo explain ako kay Armani na traffic kami at naka-silent phones namin. Mukhang naniwala naman siya. At back to lovers in secret na naman kami. Mima, ayun, dash ko. Pag may dash ko, lagot talaga. Mima, wala pa rin silang kalam-alam ni Eros sa pinagsasabay ko sila. Mima, ang hirap. Kasi every time na sa apartment na silang dalawa, ay kinakabahan ako at baka mabagansya nila ang isa't isa na pares nila akong kausap. May times kasi na gusto kong kakall ni Armani or Eros pero hindi pwede kasi baka marinig ang boses ko na isa sa kanila at mamagansya pa. Oh my God! Grabe! Grabe! Kaya lagi ako naghahanap ng dahilan na di makatawag at ito na ang pinaka-final twister ma. DJ Mod, Kaka. Matinago namin ni Eros ang pagkikita at pag-uusap namin. Kami din ni Armani. I know, napakagagastra ko. Women in male fields. Nagsasabay ko ang magpipinsan. Nakipagnalurot ako sa kanila magpipinsan at isang higaan pa. At wala silang kaalam-alam. Hanggang isang araw na huli ko may merlat si Armani at maliban sa asawa niya at sa akin ay may kinabetstra na naman siyang iba. Aaminin ko masakit pero hindi na ganun kasakit. Mima, sakit niya na talagang mang merla. At napansin niya rin daw na mas close na kami ni Eros kaya naisipan niyang dagdagan ang syabetstra niya. Mima, sinabi niya lahat sa akin through text ang panluloko na ginawa niya sa akin kung paano sila nakikita ng pangalawang kabetstra niya. Pero mas nagulat siya nang nireplyan ko sa kanya, Mima, na hawakan mo na ang natitirang extra balat mo. Sinan ko ang picture na nagpatigil ng mundo niya. Ang picture na yon ay picture ni Eros na kinunan ko while nasa kamera kami mismo niya. Nakahawak si Eros sa paa ko habang pinapalitan ang medyas ko. Mima, picture pa lang sinan ko, no caption, no explanation at binlock ko na siya, Mima. Ay nang muna, Mima, magsabi lang kayo kung gusto niyong malaman ano nangyari after niyong malaman na nagkasama kami ng pinsan niya at doon mismo sa kwarto at higaan niya pa. Hanggang dito na lang muna, Mima Sophie, at basa na ang kilikili ko. Pa-reply na lang ko din ako saan Saturday at kung gusto niyo ng part 2, promise, mas exciting na mga ganap ng part 2. Hindi to once ata siya, Profile Precious, ng picture ka ni Eros sa sinend ko kay Armani for your eyes only. Love you. Ayun, episode. Sana tinapos na natin, no? Hindi namin alam kung ano yung ending na ito. Like, you're single na ba? Na ba? Ganon. Anyway, let's see. So yeah, thank you so much for sending your story. Uy, ano ba yan? Paano ba to end? Kulong stra pa din. So no knitting nyolisy tayo, no? And yeah, grabe naman din kasi ang napastanding ovation ako. Pero grabe yun kasi hindi niya, walang kaalam-alam din yung dalawang ohms, no? Pero let's see kung ano nangyari sa part 2. Like, kamusta ka na ba? Yun yung gusto namin malaman after this story na to, diba? Kasi, this happened year back 2017. Bagetstra pa siya neto. So, yun yung gusto natin malaman kung, diba, kamusta na siya ngayon? Or, like, nagkatuloy ba sila ni Eros? Or ano? So, Riddle sa TikTok, thank you so much for sending your story. So, abangan namin ang part 2 mo. Pero, baka yung part 2 sa notify ko nalang i-read yun. Nag-cliffhanger pa talaga. Pero, kasi, diba, I think it's near back story niya.
No? So, thank you so much for sending your story. Yes, we all, ano naman, no? Yung pagkakamali, mali mo naman natama niya naman after the scenario na to. Itong story niya na to, no, na nearback niya last 2017, no? Diba? Kung ano nangyari sa kanya, yun yung gusto natin malaman. Tawagan na rin si Lilit. No part. Ba't tayo nyo ng part 2? Grabe naman kayo. Mali mo nandun na yung lesson learned sa dulo. Kasi ganun, diba? Oo naman, pwede naman siguro mag-redemption after ng nagawa niyang mali, diba? Pero mali naman talaga yung manloko. Pero, let's see kung ano nangyari, why pinatulan niya, or diba, like that. Pero it's a no talaga ang meeting niyo si Samin dito. Kasi i-KKK na. Ipa-file ko talaga to sa karelasyon branch, no? Di ko na-gets mo ulit. Ang dami na, te. Hindi kasi 2017, let's see, ano ba nangyari sa buhay niya? Yun yung gusto ko malaman, diba? Mali naman talaga. Sino ba namang, sagit eh, manloko ka ng tao, diba? Masama yun. Wish ko lang na yan, ma. Diba? Like, gusto lang natin malaman kung ano bang nangyari sa buhay niya. This year, o kakasin niya lang eh, mali mo naman, diba? May pagsisisi, may ganun. Tadhana branch. Ayun, to summarize. Grabe pang MMFF. Baka yung plot twist na kuha na naman sa to yun talaga, magigigil talaga ako. So yeah, I think hanggang dito na lang. Uy, 11:35 na te. Sobrang haba yung na-read ko Paulit ng story. Ang haba te. Sa Paglaban branch. Thank you so much for sending your story. Anyway, thank you so much. Hydrogen ang sagot dyan, ma'am. Bye! Good night, wait lang. Mag-aamagold na ako, te. Ay, naku kayo. Nakakaloka kayo. DJ Mud, bigay na natin ang final hatol. Bye, mga I love you ko. Oo, dapat i-summarize yun na kasi hanggang 2026 7 years? 2017, 18, 19, 20. Ay, 9 years! Ano ba? Anong hatol? Bye! Good night! I was so cold, no more dream, Bye!